Hello. Magandang umaga po sa ating lahat at magandang umaga rin po sa mga nagsisimbahay dyan. Um, Bago po tayo magsimula sa ating panambahan, um, gusto ko lang pong hingin ng oras para magpasalamat sa Panginoon dahil maraming ginawa ang Panginoon sa akin nung mga nagdaang araw. Siguro mag-start ako nung time na humingi ako ng prayers sa mga ka-churchmate natin. Sinimulan ko kay Pastor. Nag-send ako kay Pastor ng message through chat na ipag-pray ako dahil nahihirapan ako huminga yung mga time na yun. Nung Friday po ata siya nag-start. Kaya nung last Friday, kaya nung buong week, humingi ako ng leave sa company namin ng 1 week. So, hindi ko alam kung kailan ako gagaling dahil sobrang halfway lang talaga yung yung paghinga ko. Parang hirap talaga akong huminga. Then, um, marami akong naiisip na ito na ba yun? Last na ba? Ito na, hanggang dito na lang ba ako? Parang ganun. Pero sabi ni Lord, kumapit ka lang anak na andito lang ako sa likuran mo. Yung parang maraming pumapasok sa akin mga kanta na nag-encourage sa akin na hindi pa ito yung last kasi gagamitin ka pa ng Panginoon para mag-testimony, mag-testify na um, hindi ka papabayaan ng Panginoon sa anumang oras. So, ganito ang nangyari. Pumunta kami sa um, nag-hospital muna kami nung Friday at pinatingin sa doktor kung ano yung mga problema, kung anong problema, may problema ba sa lungs ko or sa dugo ko na nagpapahirap ng hininga ko. So, chinek ng doktor, tapos kinabukasan yung mga result, tinignan. At wala naman, clear naman yung lungs ko, clear naman yung dugo ko, wala namang problema. Kung mababa ba yung BP ko, normal naman po lahat. Salamat sa Panginoon. And nagpatuloy pa rin yung paghirap ng hininga ko dahil hindi nakita ng doktor kung saan ba nanggagaling. So, dumaan ng mga araw, umuwi kami muna sa Montalban sa pinsan ko para magpahilot and magpasuob na baka acid lang sa katawan ko or sa tiyan ko na nagpapahirap ng hininga ko. So, tinanong ako ng doktor din na kung acid yan, masakit daw yan, or kung ulcer yan, masakit sa tiyan. Sinabi ko naman na hindi dahil hirap lang ako sa paghinga. Then, dumaan yung mga araw, umuwi kami na ganito pa rin yung nararamdaman ko. Pero maraming pinaalala sa akin ng Panginoon na ano man ang mangyari sa'yo, isuko mo lang sa akin yung buhay mo. Dahil pag once na sinuko mo yung buhay mo sa akin, di ka na mag-aalala sa kamatayan mo. Yun lang yung pinaka-aral sa akin sa buong linggo na binigay sa akin ng Panginoon. Then ngayon, bagamat hindi pa rin ako talagang okay, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa buong week na yon, sinamahan niya ako. Sinamahan niya akong hindi mahimatay kung saan. Kasi yung time talaga na nagba-blackout ka na, yung parang mawawalan ka ng oxygen sa katawan, ang hirap talaga. Yung tipong maglalakad ka na sa labas para masilayan yung paligid na parang last na bato. So, napakahirap. Pagka okay lang kung mapilayan ka or wag lang talagang yun yung hininga mo. Dahil pag yung hininga nawala, talagang buong katawan bagsak. So,
Gusto ko lang i-share din ng isang Bible verse, salita ng Diyos na nagsasabi na sa Mateo 6 verse 33 na nagsasabi na, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at namuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. So, pagpalain ng salita ng Diyos, tayo po'y manalangin. Muli, Lord God, nagpapasalamat at tinataas ka namin, Panginoon, dinadakila, Lord God. Kayo naman, Lord God, ang makita namin ngayon umaga, Panginoon. Kayo naman, Lord God, ang tingalain namin, Panginoon. Kayo naman, Lord God, ang aming sasambahin, Panginoon, at pupurihin. At muli, Lord God, nagpapasalamat kami, Lord God, sa mga blessings mo, Lord God, sa lahat ng biyaya mo, Lord God, na pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Salamat din, Lord God, dahil alam namin, Panginoon, na noon pa man, Panginoon, sinagip mo na kami, Lord God, sa kamatayan, Lord God, at sinagip nyo na ang aming mga kaluluwa, Lord God. At nagpapasalamat din kami, Panginoon, dahil sa maayos na klima, Lord God, sa maayos na araw na ito, Panginoon. Nagpapasalamat din kami, Lord God, nandito kami, Panginoon, para sumamba sa inyo na kayo lamang ang Lord, ang Panginoon na aming sasambahin, Panginoon. At muli, Lord God, samahan nyo kami, Panginoon, hanggang matapos ang aming service. Kayo naman, Lord God, ang madakila, pasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen. Tunay nga na masarap pakinggan ang mga testimony ng bawat isa. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil yun nga, may mga pinagdaanan din kami ng mga past few weeks. Pero nakita namin kung gaano napakabuti ang Panginoon sa aming buhay. Kaya magandang umaga po sa mga mananampalataya na walang sawang naglingkod sa ating Diyos na buhay. Andito tayong muli para bigyan ng Diyos ng kapurihan, pasasalamat sa pamamagitan ng ating pag-awit sa Kanya. Amen? Sabi po sa Kanyang salita, because you live is better than life. My lips will glorify you. I will praise you as long as I live. And in your name, I will lift up our hands. Kaya, kahit nandiyan po tayo sa ating mga bahay, pwede po nating itaas ang ating mga kamay at pumikit at damdamin ang lahat ng mga bibigkas sa ating mga labi sa pamagitan ng ating aawitin. Amen. Hallelujah. Song of praise, you have brought me to this place where your love and grace
have done in the presence of your people. I will proclaim that you are good. Hallelujah. My Savior, Redeemer, lifting me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same 'cause you claim me from the everlasting to the world we live. And what is all this time? You live and you died. You rose again all night. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. My Savior, Redeemer, lifting me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same 'cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son, you live, and you died. You rose again all night. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. You live and you died. You rose again all night. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. Hallelujah. From the everlasting to the world we live, in the Father's only Son, 'cause you came near, from the everlasting to the world we live, the Father's only Son, and you died. You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. You live and you died. You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. What a land you live.
be lifted up, O God, because your name is higher than the heaven. Let your glory be over all the earth. Hallelujah. You are wanting our desire, O God. We desire, O God. Jesus. We come to your presence. Wanting our desire.
From the ends of the earth to the depths of my heart, let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose, as angels understand. For your glory, may you draw all men as your love and grace demand. And I will run to
Good morning everyone. Magandang umaga po sa lahat ng nagsisimbahay at sa lahat po ng naririto ngayon. Magandang umaga sa inyo lahat. At para po doon sa mga nagsisimbahay, maaaring kanina ay naputol tayo. Pero sana po ay nakakonect na uli kayo ngayon, no, sa inyong mga gadgets. No. Okay. Kung meron po kayong mga Biblia, samahan niyo po ako sa Mark chapter 1 verses 9 hanggang 11. Mark chapter 1 verses 9 to 11. Babasahin ko po sa Tagalog, pagkatapos ay babasahin din po natin sa English. Mark chapter 1 verses 9 to 11. Ang sabi po dito, hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus ay muling, pagkaahon ni Jesus sa tubig ay, teka lang, kaya pala. Yun. Pagkaahon ni Jesus sa tubig ay nakita niyang nabuksan ng kalangitan at bumaba sa kanya ang espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Sa English po, ito po yung pagkakasabi sa New International Version. Sabi po rito, at that time, Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan. Just as Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven, you are my Son, whom I love. With you, I am well pleased. Tayo po ay sandaling manalangin. O Diyos, sa umaga po ito, kami po ay pupurit nagpapasalamat sa araw na ito na kami po ay binigyan nyo ng kalakasan upang kami po ay muling makapagsama-sama na magpuri sa inyo, Panginoon. Sama-samang itaas at sambahin ka, Panginoon. Dalayan ko nga po na sa mga oras na ito, samahan niyo po kami. Dalayan ko, Panginoon, na gabayan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng wisdom na ang inyo pong salita na aming pagbubulayan ay maging malinaw sa aming mga puso't isipan. Buksan niyo po ang aming puso't kaisipan, Panginoon, upang matanggap namin ang inyong mensahe at ito po ay maisabuhay namin, Panginoon. Dalayan ko ng Banal na Espiritu ay siya pumus po sa bawat sa amin. Pagpalain niyo po ang mga oras na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po yung mga kapatid po namin na kasama po namin na nanambahan sa kanila pong mga tahanan. Nawa nga po, Panginoon, ay magkaroon po kami ng magandang connection sa araw na ito upang sa gayon ay dire-diretso po ang aming live stream, dire-diretso po ang panunood ng mga nasa tahanan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang araw na ito sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Okay. Ating pong pag-uusapan ngayon ay pinamagatang pagsunod sa Diyos. Isa po sa mga pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin bilang mga Kristiyano ay pagsikapan po natin na mabago at lumago ang ating karakter. Ayon po sa isang definisyon, ang karakter daw po ay kalipunan ng mga katangian ng isang tao na kung saan siya po ay kaiba doon sa mga ibang tao. Ang bawat tao po, bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos na unique. So wala po tayong kaparehas. So meron po tayong iba't ibang kalipunan ng ating mga karakter o mga katangian na wala sa ibang tao. Merong mga katangian ng ibang tao na wala sa atin. Maaring may pagkakaparehas ng ilan, maaring kahawig ang ilan, pero ang bawat isa po sa atin ay unique. At tayo po ay bilang mga Kristiyano, ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin, pagsikap po tayo na tayo po ay magbago ang ating buhay at lumago yung ating karakter. And because of this, we have to stop and evaluate the characteristics that we have as Christians. Bilang mga Kristiyano po, ang tanong, ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa karakter? Tingnan po natin ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sabi po rito, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Okay. Ang isang tao raw po nakipag-isa kay Kristo, isang tao na nampalataya kay Kristo, ang sabi rito ay isa ng bagong nilalang.
Wala na yung dati niyang pagkatao, ito'y pinalitan na ng bago. Ayon sa talatang ito, ano ba yung mga nagbago sa aking karakter nung ako'y nakipag-isa o nanampalataya kay Kristo? Tatlong bagay po yung makikita natin ditong magbabago o nagbago sa ating buhay nung tayo po'y nanampalataya kay Kristo. Una, ang aking pag-iisip ay iba na. Ang pamamaraan kung paano ako mag-isip ay nagbago na. Hindi na katulad nung dati na wala pa ako kay Kristo. Dahil ako ngayon ay kay Kristo na, ang aking pag-iisip ay nag-iba na rin. Pangalawa, ang aking kilos ay iba na. Ang aking mga gawi, ang aking mga ikinikilos ay binago na rin ng Panginoon sapagkat wala na yung aking dating pagkatao. Pangatlo, ang aking mga pangarap ay iba na rin. Ang mga bagay na pinapahalagahan ko, ang mga bagay na importante sa akin ay nagbago na rin. At dahil nagbago ang aking kaisipan na nagpabago sa aking mga pangarap, ay iba na rin ang aking mga gawi o kinikilos at ang aking pag-uugali ay unti-unting nagiging katulad ng kay Kristo. Ganito po ba yung nangyayari sa atin ngayon? Ganito po ba yung ating karanasan nung tayo po ay nakipag-isa kay Kristo? Pagdating sa Diyos, naniniwala ako na ang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos ay napakahalaga. At hanggang hindi po natin natututunang magpasakop sa Diyos, ay hindi po niya tayo ganap na mapagpapala. Habang hindi po natin natututunang magpasakop at sumunod sa Diyos, hindi po tayo ganap na mapagpapala ng Panginoon. Ang buhay ng Panginoon Kristo, ang pinakamagandang halimbawa ng isang ganap na pagpapasakop at pagsunod sa Diyos. Isinantabi niya yung kanyang sariling mga kagustuhan at ipinaubaya niya sa Diyos Ama ang kanyang buong buhay at siya ay namuhay ng isang buhay na nagsasabing, hindi ang kagustuhan ko, kundi ang kagustuhan mo, Ama, ang siyang mangyari. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay mangyayari lamang kung ganap ang ating pagsunod sa Diyos. Ang problema, meron tayong kalikasan na ayaw natin na tayo ay napagsasabihan kung ano ating gagawin. Sa madaling salita, ayaw nating nauutusan. O di ba? Kaway-kaway. Sa mga bata dyan, pag inutusan, wait lang ang sagot. O kaya, ba't ako? No? Teka lang. No? Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga kababaihan kung sabihan sila ng kanilang asawa ng ganito? Gusto ko, pag uwi ko mamayang gabi, nakaready na ang hapunan, malinis na ang buong bahay, at pagtapos kumain ay may isang basong malamig na iced tea o coke sa tabi ng remote control ng TV, doon sa sala, sa paborito kong upuan, sa harap ng TV. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga kababaihan? Sa mga lalaki naman, ano kaya ang magiging reaksyon kung sabihan kayo ng inyong asawa na gusto ko pagdating ko galing sa parlor, tapos ka nang maglaba at magluto, at habang nagpapahinga ka, hugasan mo na rin yung mga plato. At syempre, isama mo na rin yung mga kaldero at kawali. Kasi may mga naguhugas ng plato, iniiwan yung mga kaldero at kawali. No? Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga kalalakihan? Mga kapatid, kung matututunan lang natin ang tinatawag na biblical obedience, ang ating relasyon sa Diyos ay tiyak na lalago at lahat ng area ng ating buhay ay tiyak na lalago rin. Madalas, nahihirapan tayong sumunod at mag-comply sa ibang area ng ating buhay. Kadalasan, ay abala tayo sa pagsasabi sa Diyos na mga gusto at mga kailangan natin, kaya wala tayong panahon para mapakinggan siya na sabihin sa atin kung ano ang mas importante, kung ano ang mas nakalulugod sa Kanya, kung ano ang kalooban niya. Remember the verse in Psalm 46:10, sabi ron, "Be still and know that I am God." Sa kabila ng mga kaguluhan, sa kabila ng mga uncertainty sa ating buhay, sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, remember, sabi ng Panginoon, "Be still and know that I am God." Sinasabi niya rito, He is in control. Sinasabi niya rito, He is still on the throne. Ano man ang mga kaganapan, He is still
our God. And that is another verse sa Psalm chapter 4, verse 4, sabi ron, tremble and do not sin. When you are on your beds, search your hearts and be silent. Kapag tayo ay nakinig at sumunod sa Diyos at hindi natin pinatigas ang ating mga puso, dalawang bagay ang maaaring mangyari. Una, malululahati ang Diyos. Sabi ro sa Revelation chapter 4, verse 11, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kalulatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Ang lahat ng bagay ay nalikha para magbigay lulahati sa Diyos. In the same way, sa ating pagsunod ng buong puso, ay nagbibigay ito ng kalwalhatian sa Diyos. So, unang bagay na mangyayari kapag tayo natutong sumunod, una, malululahati ang Diyos. Pangalawa, ikaw ay mapagpapala. Ikaw ay mabibless. Sabi sa Genesis chapter 12, verse 2, I will make you into a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. Yan po yung pangako ng Diyos kay Abraham during that time. No? Kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, ang kanyang pangako, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. No? And you will be a blessing. Hindi ka lang mapagpapala, ikaw rin ay magiging daluyan ng pagpapala. Alam niyo mga kapatid, nais tayong pagpalain ng Diyos. Nais niyang pagpalain tayo kapag tayo ay nakikinig at sumusunod sa Kanya. Hindi na natin kailangan pang lumayo para maintindihan natin itong konsepto ng biblical obedience. Tingnan na lang po natin ang buhay ng Panginoong Hesus na makita po natin doon sa binasa nating verse kanina sa Mark chapter 1 verses 9 to 11. Sa pagsisimula at pagtatapos ng ministeryo ng Panginoong Hesus, nais niyang tiyakin, nais niyang makasigurado na ginagawa niya ang gustong ipagawa sa kanya ng kanyang Ama na nasa langit. Nais niyang tiyakin na ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay ay naisa sa katuparan. Isa po sa isang pastor sa isa sa pinakamalaking church, si Dr. Cho, yung kanyang church po ay merong mahigit 1 milyon miyembro. So wala pa tayo sa 10% ng kanyang members. Ang kanyang members po ay nasa more than 1 million. Ganito po kalaki yung simbahan nila. Ganito po karami yung kanilang members. At siya po ay tinanong, ano ba yung susi sa kanyang katagumpayan? Ano ba yung key sa kanilang success? Ang kanya pong sagot ay ganito. Sabi niya, I pray and then I obey. Simple lang yung kanyang sagot. I pray and then I obey. No? Kaya po sila ganun kalaki, kaya po sila ganun kalago because they are praying at the same time they are obeying God. Ang pagsunod ay pagsasagawa ng mga nais ng Diyos sa ating buhay. Sa umagang ito ay titingnan po natin ang 3 bagay na may kinalaman sa ating pagsunod sa Diyos. Una, ang sabi riyan, ang pagsunod ay nagdadala sa atin sa pagsusuri sa sarili or self-examination. Isang baguhang piloto ang nagpalipad ng kanyang private plane. Kaya lang, during that time ay maulap ang panahon. So, yung visibility po ay medyo hindi ganun kaganda dahil maulap ang papawirin. At hindi pa po siya masyadong experience sa pagpapalipad ng eroplano. At the same time, hindi siya masyadong experience pa doon sa tinatawag na instrument landing. Kapag ang instrument landing po ay pababain mo, ipalaland mo yung eroplano sa pamagitan ng mga instrument. Kokontrolin mo yung aeroplano sa pamagitan ng instrument. No? So, hindi pa siya masyadong experience doon. Now, nung tinawagan na siya ng control tower, o sige, lumapag ka na. Doon na nagsimula na magpanik siya. Dahil nga, hindi pa siya masyadong sanay, at dahil maulap ang papawirin, nagsimula siyang magpanik.
And then, sinabihan siya nung nandun sa control tower, sabi nung nasa control tower, dahil nalaman nila o naharamdaman nila na ninenervyos itong piloto, dahil ito isang baguhang piloto at hindi pa masyadong experience sa pagpapalipad ng eroplano, sinabihan siya nung nasa control tower, sabi sa kanya, ang instruction sa kanya, you just obey. We will take care. Sabi nung nasa control tower, you just obey the instruction, we will take care of the obstructions. Just obey the instruction and we will take care of the obstructions. Kagaya ng ating pagsunod sa Diyos, ang kailangan lang natin gawin ay sumunod kung anong instruction sa atin ng Diyos. Kung ano man yung mga balakid, hindi natin problema yon. Kung ano man yung mga problema, kung ano man yung mga hadlang sa ating pagsunod, hindi natin problema yon. Problema yon ng Diyos. Kagaya nung sinabi nung tao doon sa control tower, just obey the instruction. And sabi nila, and we will take care of the obstruction. Sa pagsunod natin sa Diyos, siya ang bahala sa lahat ng magiging hadlang, sa lahat ng magiging balakid, basta sundin lang natin kung ano yung instruction sa atin ng Diyos. Nais ng Diyos na baguhin tayo. Nais niyang hubugin tayo at gawing katulad ng kanyang anak na si Kristo. At ang tanging paraan para mangyari ito ay kung hahayaan natin siyang gawin ito sa ating buhay. Kung magpa-participate tayo. Alam ni David ang mga bagay na ito, kaya sa Psalm 119:27, ito yung kanyang sinulat. Doon po sa Psalm 119, ito po yung mga sinasabi ni David patungkol sa pagsunod. For example, sa verses 1 and 2, sabi niya, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Kautusan ni Yahweh ang sinusunod sa araw-araw. Mapalad ang mga sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Mga kapatid, ang buong pusong paghahanap sa kanyang kalooban, ang unang hakbang sa pagsunod. The first step to obedience is to seek the will of God. Hanapin natin ang kalooban ng Diyos. This is the first step to obedience. Kung hindi natin buong pusong hinahanap ang Diyos, ang unang hakbang sa umagang ito ay simulan nating hanapin ang buong puso at sundin ang kanyang kalooban. Yun yung first step. Ang pagnanais na sumunod ni David ay nagdala sa kanya sa pagsusuri sa sarili. Ang sabi sa Psalm 119 verse 18, buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan, kabutihang idudulot sa akin ng iyong aral. Sa ganitong mga tao'y ilayo mo akong ganap, yamang ang iyong kautusan ay siya kong tinutupad. Tulungang maunawaan iyong mga kautusan, iyong kahanga-hangang gawa, lubos kong pag-aaralan. Ituro mo, O Yahweh, layunin ng kautusan. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod. Buong pusong iingatan at susundin ko ng lubos. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan, pagkat dito nakakamtan ang ligayang inaasam. Itulot mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay, at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. In Psalm 139 verse 23, sabi na, search me, O God, and know my heart. Try me, and know my thoughts. Si David, nais niyang tiyakin na lumalakad siya at namumuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Ayaw ni David na mapigilan ng pagsuway ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya sabi niya, search me. Check and see if there is anything wrong, and tell me, Lord, if there is something wrong in my life. Make me understand. Check and see if I understand what you are asking of me. No? Ito yung panalangin niya sa Panginoon. Panginoon, check niyo po kung nauunawaan ko kung ano yung sinasabi mo sa akin. Make me, sabi niya, make me change, Lord. Ito po yung desire ni David na siya ay baguhin ng Panginoon at siya ay patuloy na makasunod sa Panginoon. Sapagkat ang pagsunod
ay nagdadala sa atin sa pagsusuri sa sarili. Si David, dahil sa kanyang pagsunod, nagkaroon siya ng self-examination. Kaya sabi niya sa Panginoon, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts." Pangalawa, ang pagsunod ay naghahatid sa atin ng mga pagpapala. Kapag isinabuhay natin ang pagsunod sa Diyos, sa madaling salita, kung gagawin natin ito sa kaparaanang nais ng Diyos at hindi sa kaparaanang gusto natin, tayo ay ibibless ng Diyos. Ang pangako ng Diyos na pagpapala sa mga Israelita, makikita po natin sa Leviticus chapter 26, verses 3 to 13. No? Ganito po yung doon po ay mababasa natin o makikita natin ang mga pangako ng Diyos na pagpapala sa mga Israelita. Pero, pansinin po natin na para matanggap nila ang mga pagpapala, kailangan nilang sumunod sa Diyos. Para matanggap nila yung blessing mula sa Diyos, kinakailangan nilang sumunod sa Diyos. Ganito rin ang nais ng Diyos para sa mga Kristiyano. Nais niya na tayo pagpalain. Ang tanong, sumusunod ba tayo sa Diyos? Kung ikaw ay wala pang relasyon sa Diyos, ang nais niya para sa iyo ay manampalataya sa Panginoon Jesus at magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Kung ikaw naman ay may relasyon na sa Diyos, kung ikaw naman ay tumanggap na sa Panginoon Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ang nais niya ay sumunod ka sa Kanya upang matanggap mo yung pagpapala na inilalaan niya para sa iyo. Pangatlo, ang pagsuway ay may hindi magandang kahihinatnan. Yung disobedience po ay merong consequences. Kung paano ang pagsunod ay naghahatid ng pagpapala, ang pagsuway naman ay nagdadala ng hindi magandang resulta o kahihinatnan sa ating buhay. Meron po isang batang lalaki na inutusan ng kanyang tatay. Merong inutos sa kanyang tatay. And then, pagkatapos siyang utusan ng kanyang tatay, umalis niya yung kanyang tatay. No, nagpunta sa bayan dahil mayroong bibilin. No? So, pag alis yung tatay, nakita nung batang lalaki yung pintuan ng kanilang kulungan ng mga hayop. At naalala niya na meron nga pala silang pintura at bagong brush. So, ang ginawa po niya, sa halip na sundin niya yung pinagagawa ng tatay niya, iba ang ginawa niya. Pininturahan niya yung pintuan ng kanilang, nung kulungan ng kanilang mga hayop. Bagamat maganda yung pagkakapintura niya, no? Talagang pinulido niya yung pagkakapintura. Pagdating ng tatay niya, alam niyo kung anong nangyari? Hindi na siguro kailangan sabihin pa kung anong nangyari doon sa batang lalaki. Bagamat maganda yung kanyang pagkakapintura, pero hindi po yun ang iniutos sa kanya. Dahil doon, siya po ay naparusahan pa rin o napalo pa rin ng kanyang ama dahil yung inuutos sa kanya ay hindi niya ginawa at yung hindi pinagagawa sa kanya, yun ang kanyang ginawa. Alam niyo, minsan ganito tayo eh. Merong pinagagawaan siya sa atin, pero ayaw nating gawin. At yung hindi niya pinagagawa, yun yung pilit nating ginagawa. Akala natin ay nalulugod ang Diyos dito. Merong specific na gustong ipagawa ang Diyos sa iyo, pero di mo ginagawa, at yung hindi niya ipinagagawa, ang siya mong ginagawa. No? Minsan, nangyayari ito sa mga Kristiyano. Kung ano yung pinagagawa ng Diyos, yun yung hindi ginagawa, at kung ano yung gustong ipagawa sa Kanya ng Diyos, yun yung ayaw niyang gawin. Merong specific na pagkatawag ang Diyos sa bawat isa sa atin. Merong specific na nais ipagawa ang Diyos sa atin. At kapag nalaman mo na yan, dapat yun yung ginagawa natin. Huwag mong pilitin kung hindi yun pinagagawa ng Diyos sa iyo.
Halimbawa na lang, ang gusto pala ng Diyos sa'yo, tumugtog ng instrumento, pinipilit mong kumanta. Kahit sali-saliwa yung boses mo, sali-saliwa yung tono mo, pinipilit mong kumanta dahil yun ang gusto mo. Hindi naman pala yun ang gusto ng Diyos para sa'yo. O kaya naman, ay tinatawag ka ng Diyos na magmisyon, pero ayaw mong sumunod at yung hindi niya pinagagawa sa'yo, yun ang ginagawa mo. So mga kapatid, kung ano po yung specific na pinagagawa ng Diyos sa atin, yun po yung ating sundin. Kung ano po yung sinasabi ng Diyos sa atin, yun po yung ating sundin. So, sa ating pagtatapos, paano ba tayo magiging masunurin sa Diyos? Paano ba tayo magiging masunurin? So, hindi lang ito pagiging matsunurin, kundi ito yung totoong masunurin. Paano nga ba tayo magiging masunurin? Una, hanapin natin at alamin ang direksyon ng Diyos sa ating buhay. Unang step, hanapin natin at alamin ano ba ang direksyon ng Diyos sa ating buhay. Ano ba yung gusto niyang ipagawa sa atin? Hanapin natin yun. Alamin natin yun. Para alam natin kung saan tayo tutungo. Hindi yung para kang nangangapa sa dilim. So, kinakailangan makita natin, kinakailangan alamin natin ano ba ang direksyon ng Diyos sa atin. So, let us pray. Pag-pray po natin ito. Pag-pray natin, Lord, ano ba talaga yung gusto mo para sa akin? Ano ba talaga yung direction mo sa akin? Lord, ano ba talaga yung gusto mong maging karir ko? Ano ba gusto mo? Saan ba ako gusto magtrabaho? Lord, ano ba gusto mong gawin ko? Magpo-full time ba ako sa ministry? Magpapatuloy ba ako sa pag-aaral? Magba-Bible school ba ako? O ano ba talaga ang gusto mong gawin para sa akin, Lord? Hanapin natin at alamin o ano ang direksyon ng Diyos sa atin. Pangalawa, magpasakop tayo sa kanyang kalooban. Kapag pinakita na niya yung kanyang direksyon para sa iyo, huwag nating ipilit yung gusto natin. Kung ano yung gusto ng Diyos, yun yung gawin natin. And then, lastly, paglingkuran natin siya ng buong puso. So, hanapin natin, alamin yung ang direksyon na para sa atin. Pag nakita na natin, magpasakop tayo. Kung ano yung kanyang kalooban, yun yung sundin natin. Kung ano yung kanyang kagustuhan, yun yung gawin natin. And then lastly, paglingkuran natin siya ng buong puso. Hindi yung napipilitan lang. Hindi yung yung paglilingkod ay nagiging duty na lang. So, paglingkuran natin siya ng buong puso upang ganap na malugod ang Diyos sa atin at matanggap natin yung pagpapala na inilalaan niya para sa atin. Ang sabi riyan, ang pagsuway ay may hindi magandang kahihinatnan. Kaya, sa halip na sumuway tayo, sumunod na lang tayo sa Diyos para sa halip na hindi magandang kahihinatnan, sa halip na consequences, ang matanggap natin ay pagpapala ng Diyos para sa atin. Yun ay nakalaan sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay matututong sumunod ng buong puso, paglingkuran siya ng buong puso, na tiyak na ang pagpapala ng Diyos ay mapapasa atin. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe sa araw na ito. Salamat po sa mga prinsipyo na nakita po namin mula sa inyong salita. Dalangin ko nga po, Panginoon, turuan niyo po kami na magkaroon ng pusong handang sumunod sa inyo, Panginoon. Pusong handang maglingkod sa inyo. At nawa, Panginoon, ay pakita niyo nga po sa amin kung ano po ang inyong direksyon sa aming buhay. Ano ba talaga yung nais niyong ipagawa sa amin? At nawa, Panginoon, ito po yung aming gawin. Once na makita namin ito, once na ma-discover namin ito, ito nga po, Panginoon, yung aming gagawin at hindi namin pagpipilitan yung aming kagustuhan, kundi ang inyong kagustuhan ang masunod sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil kung susunod kami sa inyo, kami po, Panginoon, ay pagpapalain po ninyo. At nawa nga po ay makaiwas po kami sa hindi magandang kahihinatnan ng pagsuway, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, sa halip na kami po ay sumuway, kami po ay matutong sumunod sa inyo palagian sa bawat araw ng aming buhay.
Nawa, Panginoon, ang aming pagsunod ay hindi 99%, kundi 100%. Sapagkat, sabi nga po, ang partial obedience ay disobedience pa rin, Panginoon. Kaya sa aming pagsunod, ito nga po ay buong pagsunod, buong pusong pagsunod na walang reservation, Panginoon. Tulungan niyo po kami na makita po namin yung kalooban sa aming buhay at ito po, Panginoon, ang aming susundin at ito po ang aming magiging direksyon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. At salamat din po sa buhay ni Pastor. At napagpalain po siya ng Panginoon. Tayo po ay darako sa ating pagbibigay. Kung paanong pinagpala po tayo ng Panginoon sa ating narinig ng kanyang mga salita. Pagpalain din natin ang Panginoon upang matugunan ang mga pangailangan ng ating simbahan at sa iba pang mga kailangan sa iba't ibang bahagi na ating para sa ating church ay matugunan ito. Salamat sa Panginoon at kung kayo po ay may banal na kasulatan, basahin po natin sa Malakay 3:10. Ito ay paborito kong verse talaga. Ganito po ang sinabi nito. Malakay 3:10. Ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masabganang pagpapala. Pagpalain po ng Panginoon ito. At may pangako po ang ating Panginoon kung ibibigay natin ang ating ikapo sa Kanya, ang ating mga kinita, ay pagpapalain tayo ng Panginoon at ibibigay niya ng buong buo at hindi tayo magkukulang. Kaya salamat sa Panginoon sa mga biyayang ipinagkakaloob niya. Kung tayo po ay handa na magbigay, ibigay natin sa Panginoon ang para sa Kanya. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. And we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, patuloy kami, Panginoon, nagpapasalamat at dumadakila sa inyong pangalan. Sapagkat walang ibang dakilang pangalan sa silong ng langit na ibinigay at pinagkaloob sa amin, kundi ang pangalan mo lang. Kaya salamat, Panginoon, sa inyong biyaya na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maging sa mga pagsubok na dumarating sa amin, Panginoon, patuloy mo kaming patatagin. At maging kalakasan namin ito, Panginoon. Hindi kami manghina, kundi patuloy kaming humawak sa inyo, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, dahil lalo kaming lumalapit sa inyo sa mga pagsubok na ito. Maging sa mga iba pang mga tao, Panginoon, na nakakaranas ng mga pagsubok, Panginoon. Tulungan mo sila at pagpalain. Patuloy na bigyan ng kalakasang nagmula sa inyo, Panginoon.
maging sa mga taong Panginoong nagbigay sa umagang ito, pagpalain mo sila. At patuloy mo na pasaganain, Panginoon, ang mga kinikita namin upang patuloy kami, Panginoong, magkaloob sa inyo, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito na ipinigay mo sa amin. At ito ay makatulong sa aming mga gawain, Panginoon, sa aming iglesia. At sa iba-iba pa pang mga kailangan, dakilang Diyos. Salamat sa inyo, salamat sa lahat na ginawa mo sa aming buhay. Sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, patuloy ka naming itinataas at dinadakila sapagkat doon mo kami, Panginoon, minamahal kapag ikaw ang aming inuuna. Salamat, Panginoon, sa lahat, sa bawat isa sa amin at kami po, Panginoon, ay magtatapos na kami po ay masaya at parati naming iisipin na ikaw ang aming Diyos na dakila. Para kami, Panginoon, ay iyong pagpalain at muling bigyan ng kalakasan sa aming buhay at patatagin sa aming pananampalataya sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, good morning po uli sa inyong lahat. Para po sa ating mga announcement, ito po yung mga ating gawain during the week. Prayer meeting Wednesday at 7 p.m. Kung kayo po ay available, kung wala naman po kayong gagawin ng Wednesday ng gabi, maaari po kayong pumunta rito at tayo po ay magsama-sama sa gawain ng pananalangin. 7 p.m. po yan, Wednesday. At sa Thursday naman ay ang men's small group, no? Hindi pa rin kayo matuloy-tuloy, no? Nung Huwebes kasi hindi rin ako nakapag-online kasi ginabi na ako, no? Yan. Ito naman ang women's small group, Sunday at 2 p.m. Youth small group. At siyempre ang ating YouTube channel. Ang mga women ay mayroong mahalagang announcement din, no? Kahaba naman. Announcement, hindi love letter. Yan. Nako. Pagbabasahin pa ako ng love letter na ring mga ere. Okay, ang mga women daw ay dahil nagkaroon ng Typhoon Ulysses, no? At dahil maraming lugar ang naapektuhan itong bagyong ito, no? Maraming area sa Pilipinas ang naapektuhan nitong bagyong ito, ang ELC Alliance Women Philippines ay nagre-raise po sila ng fund, no? Para itulong sa mga nasalanta ng bagyong Ulysses. So nagre-raise po ang mga women, no, ng pondo para sila po ay magkaroon ng opportunity na tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. So instead of having Christmas party, ito na yung kanilang substitute na gagawin, no? So hindi na kayo magkakaroon ng Christmas party. Ang ELC women ay hindi na magkakaroon ng Christmas party. Sa halip ay sila po ay naglilikom ng pondo para itulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Ano po ba yung mga pwedeng itulong? No? Pwedeng cash, any amount. Ang mahalaga ay pusang loob na 1,000. Yan. So, any amount po. No? Basta galing sa puso. Pusang loob na 1,000, no? Pwede na yun, no? O kaya ay, kung walang cash, pwede namang in-kind. No? So, ano po ba itong in-kind? Mga pagkain, no? Yung mga dilata, kagaya ng spam, ano pa ba? So, yung mga ano lang, mga pagkain na dilata, no?
O kaya ang mga noodles, yan, yung mga pang spaghetti, samyang, yan, pwede na yun. No? Pwede rin yung used clothes. No? Yung used clothes na magagamit pa. No? Baka naman ibigay nyo yung pinangkasal nyong gown, huwag naman yun. o kaya ay uniform ng mga fast food o uniform ng security, huwag yun. No? Yung magagamit at maisusuot nila. No? Remember, kung nakita nyo po yung picture sa Rizal, no? Yung mga damit na binigay sa kanila ay iniwan lang doon, tinapo na lang. No? Ewan ko bakit, baka naman siguro hindi rin nila maisusuot, kaya iniwanan lang o hindi na nila kinuha. No? So, kung may bibigay po kayo ng used clothes, yung magagamit, yung maisusuot. No? Baka mamaya, bathing suit yung ibigay nyo, huwag yun. Pwede rin magbigay ng mga kitchen utensils. For example, ano ba yung mga kitchen utensils? Kaldero, takure, yan, mga ganyan. No? Mga lutuan, mga gamit sa kusina, pagkain, any food, no? Blanket, no? Kung kayo mga sobrang kumot, no? Vitamins, para sa mga adults at sa mga bata, at etc. etc. No? So, yun yung mga pwedeng ibigay. No? So, yun po yung ito po yung account number o account name na pwede nyong padalan kung kayo po ay magdi-deposit. No? Pwede po kayo magpadala sa account number, ano ba to? BPI. No? Ito po, BPI. Kay Junjo Taton. Account number 325-917-4901. Yan. Makapag-ugnayan na lang kayo kay Sister Jenny, no? Sa madalit salita, kung gusto nyong magkaloob o mag-support. No? So, yan. Pwede nyong kausapin si Sister Jenny o kaya si Ate Helen kung kayo po ay nagnanais na tumulong o magbigay o magsuporta para po dito sa kanilang paglilikom ng pondo at mga kagamitan at mga pagkain para itulong sa mga nasaglanta ng bagyong Ulysses. Okay? So, yun po yung announcement ng mga women. Salamat sa mga women. No? Next Sunday naman, tayo po ay magkakaroon ng selebrasyon ng ating ilan na ba tayo? 32 na. No? 32nd Church Anniversary. No? So, next Sunday po, ang mangyayari po ay ganito. Kagaya na nakagawa natin, may yung po mga able, yung mga pamilya na may kakayahan na magluto, ay pwede po magluto at dadalhin dito. No? So, next Sunday po, ang pwede po pumunta rito ay siyempre yung mga CMT, yung worship team, at yung iba pong mga members na gusto rin pumunta, yung pwedeng lumabas, yung 18 to 65. Tama ba? 15 to 65. No. Pero, kailangan na hindi tayo lalagpas ng 25. So, hanggang doon lang, 25. Pag sumobra sa 25, hindi na papapasukin. Pwede? Ilan? 30? Sa taas yung iba. Second floor yung iba. So, mas maganda siguro magkaroon tayo ng registration doon sa FB page natin. Karoon tayo ng registration para makasigurado tayo. Baka mamaya... Kaya nga, yung gusto rin, yung mga ilan lang naman tayo CMT. No? So yung non-CMT, pwede rin pumunta, basta hindi lang tayo lalagpas ng 25. Okay? So yung po mga hindi makakapunta, stay put lang kayo sa inyong mga tahanan, sa inyong mga bahay-bahay. Hintayin nyo po at merong darating na bill sa inyo. Hindi. Yung kung hindi kayo makakapunta rito, kayo mag-alala dahil may magdi-deliver po sa inyo.
Kung ano i-deliver, hindi ko po alam. No? Kung may i-deliver, no? Oh, baka resibo yung i-deliver. No? So, basta kung ano po yung sasaluhan dito at yung malilikom dito na mga pagkain, kung kaya pa po ay magpapadala po tayo doon sa mga hindi makakapunta. Kung kakayanin pa po. No? So, yun po. At syempre, hindi po natin nakakalimutan ang ating mga birthday celebrants for this week. Yan. Si Edinel looking. If you are looking for someone who will celebrate, yan, si Edinel looking sa November 24. Advance happy birthday kay Edinel. And then, sa 27, yan, pag mabigatan na yung kanyang, pag mabigatan yung pushing, Alexis Vasquez, November 27. Kasabay po niya eto, pang mabigatan din, ang kanyang pushing, si Pastora Bing Gamos. Advance happy birthday. Magkasabay po sila, no? Yun ang mga ating anniversary, 29. So, pwede na nilang isabay doon. So, yung ihanda nyo, yung ihanda ng dalawa, dali na lang dito. Okay? So, advance happy birthday sa inyong lahat na mag-celebrate ng birthday this week. So, okay. So, tayo po ay muling tumayo at tayo po ay tayo po ay sama-samang manalangin para sa ating pagtatapos sa ating gawain sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyong pag-iingat at pagpapala sa bawat sa amin. Sa mga nakalipas na araw, Panginoon, sa mga nakalipas na bagyo, salamat po dahil iningatan niyo po kami. Ngunit may mga kapatid po kami na lubhang naapektuhan ng bagyong ito. Sa iba't ibang lugar, Panginoon, sa Bicol at Southern Luzon, Panginoon, marami pong naapektuhan ng bagyo, Panginoon. Dalahin ko, Panginoon, na sa mga oras na ito, patuloy po silang tulungan, patuloy po silang kalingain, Panginoon. Dalahin ko, Panginoon, na gumamit ko po ng mga tao, mga grupo, upang matugunan yung kanilang mga pangangailangan. Mga kapatiran po namin sa Rizal, sa Rodriguez, Panginoon, particularly, Panginoon, ang Kasiglahan, Panginoon, na kung saan ay meron po kaming mga kapatiran doon. Dalahin ko, Panginoon, gamitin niyo po yung simbahan doon para maabot, matulungan itong kanilang mga kabarangay na naapektuhan ng bagyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga ginagamit niyo upang magpatuloy ang distribution ng mga relief goods, Panginoon. Dinadalahin din po namin, Panginoon, yung mga ginagawang paglilikom ngayon ng mga kababaihan ng ELC para ito po'y itulong nila sa mga nasalanta ng bagyo. Tulungan niyo po sila, Panginoon, makalikom ng mga cash at in-kinds, mga pagkain, Panginoon, at mga kagamitan sa bahay at mga pangunahing pangangailangan upang ito nga po, Panginoon, ay maitulong nila sa mga lubhang nangangailangan. And I pray, O God, na i-lead niyo po sila sa lugar at sa mga tao na pupuntahan nila upang hatiran ng kinakailangang tulong na ito, Panginoon. Sa mga oras ito, Panginoon, patuloy ko rin pong tinataas sa inyo ang aming mga kapatiran na may mga karamdaman, Panginoon. Lord, patuloy po namin tinataas sa inyo, Sister Donna. Nawa nga po, Panginoon, ay patuloy kang pumilo sa kanyang buhay. Lord, mag-intervene ka po sa kanyang karamdaman, Panginoon. Bagamat may mga sinabi na ang doktor, dalahin ko po, Panginoon, na ang inyo pong kalooban pa rin ang mangyari sa inyo, sa kanyang buhay, Panginoon. Dalahin ko, Panginoon, katagpuin niyo po ang kanyang pangangailangan. Nangangailangan po siya ng encouragement. Dalahin ko, Panginoon, aliwin niyo po siya, in comfort niyo po siya. Nangangailangan po siya ng strength. Lord, palakasin niyo po ang kanyang pangangatawan, Panginoon. Batid niyo po yung sakit na kanyang nararamdaman. Dalahin ko po na ibsan niyo po
yung mga sakit na ito na kanyang nararamdam, Panginoon. Nawa nga po ay sa inyong tulong at biyaya, sa inyong kapangyarihan, Panginoon, naniniwala kami na kaya niyo po siyang pagalingin. Kaya, Panginoon, kami po ay nagkakaisa na dumudulog sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin niyo po siya, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, nawa nga po ay makamtan niya ang ganap at kumpletong kagalingan na nagmumula sa inyo. Katagpuin niyo rin po, Panginoon, ang kanilang pangangailangan financial. Dalayan ko, Panginoon, na ikaw ang patuloy na mag-provide sa lahat po ng kanilang pangangailangan. May mga patuloy pong magbigay ka po ng mga karagdagang customers at sources of income para po sa kanila ni Brother Elson. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga iba pang mga kapatira na ngayon ay dumaranas ng iba't ibang karamdaman. Dalahin ko, Panginoon, na abutin niyo po sila, tulungan niyo po sila. Nawa nga po, makamtan po nila ang inyong kagalingan. O Diyos, dinataas ko rin po sa inyo ang mga kapatid po namin na may pangailangan financial sa mga oras na ito. Lord, wala po kaming ibang inaasahan. Tulungan niyo po kami. Katagpuin niyo po ang lahat ng aming pangailangan. Maging ito may pangailangan financial, pangailangan emotional, pangailangan material, Panginoon. Dalahin ko na tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na ang lahat po ng ito ay magkaroon ng katugunan. Pagpalain kanawa at ingatan ni Yahweh, naway kahabagan kanya at subaybayan, lingapin kanawa niya at bigyan ng kapayapaan. Amen. Amen. God bless you all. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Love is beautiful. It's the reason why it's named. All around the world, let the praise begin. 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 Hey!